ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Magandang araw, mga kapuntos. Welcome na naman sa ating punto por punto. At may kasabihan po tayo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. At kasama natin muli si Kapuntos Vanessa Manuales at Kapuntos Edgar Laugan, ang nagdadala sa inyong magandang katanungan at komento. Magandang araw mga kapuntos. Father, mayroong katanungan galing kay Archie Lee Antonio. Bakit po may mga rebulto ng mga santo sa bahay at nilalagyan pa ito ng kandila sa panahon ng panalangin? Mayroon ba tayong batayan nito sa banal na kasulatan, Father? Ano po ang yung kasagutan, Father? Maraming salamat, Kapuntos na Edgar at Kapuntos na Archie Lee Antonio. Marami siyang katanungan, pero i-review mo lang, kapatid, yung mga punto por punto episode natin dahil nasagot na ang iba mong mga katanungan. Ito po ang hindi pa natin nasagot. Meron bang mga banal na rebulto na inilagay din sa bahay? Meron po. Una natin babasahin ang Old Testament. Ito ang nakasulat, mga kapuntos. Ito pong mababasa sa 2 Samuel chapter 6 verse 12. 3 buwang nanatili roon ang kaban ng tipan ni Yahweh, at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kaniyang sambahayan. Kita ninyo, mga kaibigan, na 3 buwang nanatili roon ang kaban ng tipan ni Yahweh. Saan ba inilagay ang kaban ng tipan ni Yahweh? Sa pamilya, sa bahay ni Obed-Edom. At ano po ba ang nangyari na linagay yung kaban ng tipan? At alam naman natin, yung kaban ng tipan ay merong 2 rebulto sa banal na imahe ng mga anghel o kerubin. Ano nangyari? Pinagpala ang buong sambahayan ni Obed-Edom. Bakit? Dinalaw siya sa banal na rebulto sa mga anghel. Totoo ba na ang kaban ng tipan ay merong banal na rebulto ng anghel? Atin mo nang babasahin ang New Testament patungkol dito. Mga Hebreo chapter 9 verse 5. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakitang naroon ng Diyos. Naliliman ng mga pakpak ng mga kerubin ang luklukan ng awa. Ngunit ito'y hindi na namin ipapaliwanag ng isa-isa ngayon. So, kita ninyo, mga kapatid, ibabaw pala ng kaban ng tipan ay mayroong mga kerubin. At alam naman natin, ang kerubin ito ay mga rebulto ng mga anghel. Ano ba ang sinasabi ni Apostol Pablo? Na nagpapakitang naroon ang Diyos sa rebultong banal na ito ng mga anghel. It is the symbol of the presence of God. Kaya nga, sa pagdala nila nito sa bahay ni Obed-Edom, ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambayanan ni Obed-Edom. So, sa konseptong ito, kaya nga, meron tayong mga banal na rebulto sa mga santo dahil dito. Dahil ang mga anghel ay mga santo din. At ano po ba ang pahayag ni Amang Yahweh sa Old Testament patungkol dito? Ito po ang nakasulat sa Exodus chapter 25 verse 22. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. So kita ninyo, yung rebulto ng mga anghel is a symbolic of God's presence. At sabi ng Amang Yahweh sa talata na bago ninyong napakinggan at inyong narinig, doon tayo magtatagpo. Magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kerubin. So, merong 2 rebulto ng anghel. Banal, santo na rebulto. At doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Kita ninyo, kapag haharap sila sa Diyos, haharap pala sila sa mga santo na rebulto na mga anghel. So, linaw na linaw po yan. At alam pa ninyo, gumamit din, hindi lang ang Diyos ng rebulto ng mga anghel, gumamit din siya sa rebulto ng ahas. Atin mo nang pakinggan ang karunungan ni Solomon.
Ito po ang karunungan ni Solomon, chapter 16, verse 7 to 8. Ang sinumang tumingin doon ay nagligtas sa kagat ng ahas, ngunit hindi sa bisa ng kanilang nakita, kundi sa kapangyarihan mo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa pamamagitan nito, ipinakita mo sa aming mga kaaway na ikaw ang nagliligtas sa tao sa lahat ng kasamaan. So kita ninyo mga kaibigan, gumawa ng ribulto ng isang ahas ang Diyos. At ginamit pa niya itong instrumento upang mailigtas niya ang mga tao na kinagat ng ahas. Sabi dito, ngunit hindi sa bisa ng kanilang nakita. Hindi yung ahas ang nagpapagaling. Pero doon sila humaharap Amen. sa ribulto ng ahas, kundi sa kapangyarihan mo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Hindi naman nila sinasamba ang ahas. Pero dahil yun ang sugo ng Diyos, at dahil doon, ipinakita mo sa aming mga kaaway, sa pamagitan nito, na ikaw ang nagliligtas sa tao sa lahat ng kasamaan. So kita ninyo mga kapuntos, gumamit ang Diyos ng ribulto ng ahas upang mailigtas niya. Kung imahe ng ahas ay ginamit niya, lalo na ang imahe ng mga santo. Amen. Di ba po? At kung na-bless ang pamilya ni Obed-Edom dahil sa banal na ribultos ng mga anghel, lalo na tayo mabibless dahil meron tayong mga secret images sa ating bahay. Bakit kaya ang inuusig nila yung secret images? Hindi yung mga malaswang imahe. Bakit patuloy sila na nag-uusig sa atin ng ating mga larawan ay mga secret images? Pero hindi nila tinulugsa yung mga malalaswa na imahe sa loob ng mga bahay. Di ba po? Amen. So ngayon mga kaibigan, bakit linagyan natin ng mga kandila? Candle is the symbolic representation of Jesus Christ as He is the light of the world. Si Kristo po ba ay light of the world? Atin mo nang babasahin, mga kapuntos, ang banal na kasulatan. Ito po ang mababasa sa San Juan chapter 8, verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." So yung kandila na ating sinisindihan during panalangin natin ay symbolic representation yon ni Kristo as the light of the world. Not only Jesus Christ, but the Father, the Creator of the universe. He is also the light for all of us. Atin mo nang mabasahin ang Old Testament. Ito po ang nakasulat sa mga awit chapter 18, verse 28. Ikaw, O Yahweh, ang nagbibigay sa akin ng ilaw. Inaalis mo, O Diyos, ang aking kadiliman. So, kita ninyo mga kaibigan, yan po ang ating ginagawa upang maalala natin ang salita ng Diyos. Na ang Diyos po ang liwanag ng buhay. Every time makakita tayo ng kandila na sinisindihan. Yan po ang meaning dyan. At alam ba ninyo, yung minibigay natin na respeto ng mga banal na larawan ay hindi yon worship as adoration. Atin mo na i-distinguish ang adoration from veneration, mga kapuntos. Ito ang nakasulat sa ating banal na pag-aaral. God prohibits the worship of images but not their veneration. For the church, adoration is very much different from veneration. In Greek, there's latria, or worship adoration due to God alone. For dulia, veneration given to the angels and saints. And for hyperdulia, veneration given particularly to the Blessed Virgin Mary. So kita ninyo, yung adoration pala sa Greek nito is latria. Anong kahulugan ng latria? Bago lang natin binabasa, atin ulitin. Worship, adoration due to God alone. Ito ang pinakamataas na uri ng pagsamba.
Walang makatumbas nito. Para lang ito sa Diyos. Ito ay tinatawag na latria or adoration. Merong mababang uri ng paggalang. At ito po ay ibinigay natin sa mga banal na tao. Ito po ay tinatawag in general as veneration. Pero merong dalawang bahagi ang veneration pala. Una, ang dolia. Anong kahulugan ng dolia? Veneration given to the angels and the saints. Pangalawa is hyperdolia. Veneration given particularly to the Blessed Virgin Mary. Bakit po? She is full of grace. Not only full of grace, but she became the mother of the source of grace, who is the Son of God. So mga kaibigan, mga kapuntos, yan po ang ating punto por punto na sagot sa magandang katanungan. 5. Ti Maria, tatag, safety with a humble heart. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakat-unan. Daghang salamat.